Hello, good morning mga katingsi. Ito na naman, Friday na naman at nagkakasama na naman ang mga kadama, mga OFW ng Doha, Qatar. Dito kami nagsama-sama, sabay-sabay kami kumakain habang ang mga amo namin ay kumakain din. Ang amo namin ang tatay ng dalawang amo netong dalawa, itong naka-blue. Yung amo niya is anak ng amo ko. Tapos itong nang-agree naman, yung amo niya, anak din ng amo ko. Dalawang lalaki. Eto, nagmaritisan, nagchichismisan. Eto lang naman yung libangan ng mga OFW. Sa amin palang apat, ako lang dyan yung may jowa. Ako lang dyan yung walang jowa kasi sila may mga asawa na yun sila. Eto, mga katingsi, advice ko lang sa lahat ng mga OFW, advice ko lang sa inyo para hindi kayo magkahiwalay ng iyong mga partner. Unang-una sa lahat, hindi ko po alam kasi iniwan din ako. Charot. Joke lang po. Number 1, wag kang makikipag-usap sa kahit na kanino, lalaki o lalaki. Kung ikaw ay babae, wag kang makikipag-usap sa lalaki. Kung ikaw naman ay babae, lalaki, wag kang makikipag-usap sa ibang babae kahit na sabihin natin kaibigan lang. Kasi doon magsisimula. Maaari kasi mahulog ang loob mo sa kausap mo. Imbis na yung asawa mo yung kausap mo, kaso lang siningit mo yung isa, kaya yun, mahuhulog talaga ang loob mo. Lalo na kung lagi-lagi kayong magkausap. So, nawawalan ka na ng oras. Yung oras na para sana sa asawa mo is nababawasan na. Marami akong kilalang ganyan. Dahil sa nangyaring ganyan, ayun, naghiwalay sila kasi dahil sa bago niyang kausap. Pangalawa, kailangan lagi kang may oras sa asawa mo. Lagi kayong nag-uusap. Sa isang araw, hindi pwedeng lumipas ang isang araw na hindi kayo nagkakausap. Kailangan talaga na magkausap kayo. Tiwala at understanding. Importante yan. Tapos pasensya. At kung maaari, iwasan nyo ang laging nag-aaway. Yung mga bisyo, kunyari ganyan. Isa yan sa mga dahilan. Yung mga bisyo. Isa yan sa mga dahilan na kung bakit yung mag-asawa ay nag-aaway. Understanding. Kunyari, busy yung asawa mo. Siyempre, hindi naman lahat ng oras free ka. Siyempre, nagpunta ka ng abroad para magtrabaho. Hawak yung oras mo. Kaya, kailangan yung asawa na nasa Pilipinas, intindihin din niya yung kalagayan ng asawa na nasa abroad. Ganun lang. Nung nabubuhay pa yung partner ko, hindi ako pumapasok sa TikTok, sa live. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nag-aaway, kung bakit naghihiwalay ang mag-asawa. Example ko na yung isa sa mga kaibigan ko na nasa TikTok. May asawa siya, ngunit nasa TikTok siya lagi. So, naka-live. Kausap niya iba-ibang tao, marami. Ang nangyayari, nababawasan yung oras niya para sa asawa niya. Tapos may nakakausap siyang iba. Nahulog siya sa kausap niya, ayun, naghiwalay sila. Nung nabubuhay yung partner ko, hindi ako pumasok sa live. Kasi araw-araw kami magkausap noon mula umaga. Kasi marami akong free kasi nasa kusina ako habang nagluluto ako. Pwede ako makipag-usap kasi hiwalay ang kusina sa bahay nila. Tapos wala pa kaming CCTV. Kaya lagi kaming nag-uusap habang ako ay nagluluto. Yan, magkausap kami niyan, magka-video call. Kahit nakalagay lang yung cellphone tapos busy ka. Ang importante nakikita niyo yung isa't isa. Para kaming may CCTV sa isa't isa. Tapos dumating sa time na parang ayaw namin na laging nag-aaway. Parang nakakapagod na yung lagi na lang kayong nag-aaway, 'di ba? Ayun lang po. Maraming salamat mga katingsi. Kain tayo ng pansit. Nice day. See you again next upload ng video ko. Bye-bye. Hatike.